Hello po sa lahat. Good morning, good evening po everyone. Magluto po ako ng sinabawang isda. Lalagyan ko siya ng tanglad at saka dahon ng sibuyas. At yung kamatis na 10 piso. Napakamahal ng kamatis. At itong isda nga kalahating kilo. Yellowfin po ito nga isda guys. Sabi ni Manong Tindero, masarap daw po ito sabawin. Kaya magsabaw tayo para maiba naman yung ulam. Ito pala yung mga ricado. At itong gulay, malunggay at alokbati, nakuha ko lang po sa tanim ko sa taas sa may terrace po. Pwede na po siyang pangsahog sa isda. Ayun, nagsimula na po ako magluto. Nilagay ko ang mga ricado sa kalahating tubig sa kaldero. At isalang ko na po to guys. Siyempre, tatakpan ko muna para kumulo siya. 15 minutes po, kukulo na siya. At itong isda po guys, sinugasan ko na po at binabad ko sa asin para malasa po yung isda. Pag magluto po ako ng isda, ganun po ang ginagawa ko. Try nyo po guys, malasa po. At may daing po akong nabili. Ito yung kapartner ko sa sinabawang isda. Kahit ibabad nyo po siya sa asin ng 10 minutes. Habang nagpakulo po kayo ng mga ricado. Kumukulo na po yung tubig na sinalang ko, pati mga ricado. Kaya hayaan nyo munang kukulo ng kukulo bago nyo po ilalagay yung isda. Para malasa po siya. Presko pa po to na isda. Malaking isda po to guys, pinahati ko lang. Ang kalahati po na may banda sa buntot, yun yung binili ko. At banda sa may ulo naman, yung sa isang customer. Nga nakasabayan ko pong bumili kanina. Kasi si Manong Tindero, hindi po niya ibibenta ng tingi-tingi lang. At ito namang daing na nabili ko, sa naglalako lang po ito. Masarap po ito guys, hatiin ko lang po sa gitna. Para malutong po siya. At hugasan ko muna to bago iprito. Hayaan ko po siyang kumukulo para maluto pong mabuti ang isda. Kasi maganda talaga malutong mabuti ang kinakain po natin. Kasi bawal po magkasakit. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat nagmamahala na po. Inilagay ko na po pala yung malunggay at alokbati. Presko po talaga yan, galing sa taas nga tanim ko po. Sa taas po sa bahay namin may maliit kaming terrace. Kaya doon po ako nagtatanim. At ito namang daing hinugasan ko po to kasi medyo maalat para mabawas-bawasan po yung alat po niya. At malutong po siya pag binabasa ng tubig. Alam nyo po guys, sa totoo lang po, kung ano-ano na lang po ang talent ko. Kasi pinanganak po ako na wala pong katalent-talent. Kaya kung ano-ano na lang po yung ginagawa ko. Wala naman po sa loob ko yung sumikat ako. Basta ang importante lang po ma-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko araw-araw. Wala po kasi akong trabaho. Nasa bahay lang po ako. Kaya lahat ng niloloto ko, yung mga ginagawa ko, para hindi po ako maboring, binibidyohan ko po. Nilalagyan ko pala ng tanglad yung niloloto ko para mawala po yung lansa ng isda. Konti lang pala yung asin ang nilagay ko dito kasi yung isda, binabad ko na po siya sa asin. Kaya bago nyo po timplahan, kailangan po lasahan nyo muna. Itong niloloto ko po ngayon, ito yung ulam namin ngayong tanghalian. At kung mayroon pa pong natira para mamaya pong hapunan, dadagdagan ko na lang po ng ibang ulam. Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan madiskarte po tayo. Sa gastos po natin araw-araw, kailangan pasok pa rin sa budget at healthy po nga pagkain. Nagpainit na din pala po ako ng mantika para maprito ko na po yung daing. Masarap kasi yung daing i-partner sa sinabawan. Kahit anong klase po ng sinabawan, basta may daing, okay na po yun. Kailangan initing mabuti yung mantika bago po natin ilagay yung piprituhin po natin. Para maging tostado po ang kinalabasan.
yung crispy po at malutong. At tuwing magpiprito po ako nito, naalala ko po yung nakaraan po namin nung maliit pa po ako. Kasi ito laging binibili ng nanay ko. Pag mamalingki po siya, hindi talaga mawala yung daing at tuyo. Yun lang minsan ang binibili ng nanay ko, pati bigas po. Kasi yung mga gulay naman, nasa bakuran lang po namin. Kasi masipag po silang magtanim. Pati kami dati na maliliit pa po kami, tumutulong din po kami sa mga magulang namin. Kagaya ng pagtatanim ng kamote. Kahit ano na lang po nga maisipan naming itanim. Kaya tuwing magluluto po kami, hindi kami mawawala ng gulay. Laging may gulay po yung niluluto po namin. At minsan po kung maubusan po kami ng bigas, kamuting kahoy po yung pagkain po namin. Kaya talagang sanay po ako sa hirap. At nung lumaki na po kami, kanya-kanya na po kami yung pamilya. At naghiwalay-hiwalay na po. Hindi ko lang malimutan yung sinasabi ni nanay ko dati nung maliliit pa po kami. Tuwing mag-aaway po kami ng mga kapatid ko, lagi po niyang sinasabi nga hindi daw kami mag-aaway kasi darating din ang panahon na maghiwalay-hiwalay din kami pag lumalaki na kami. Lalo na kung may kanya-kanya na pong pamilya. At totoo po yun. Ayun guys, focus na naman tayo sa niloloto ko. Malapit na pala maluto yung daing, binabaliktad ko na po. Ito na pala yung lutong daing. Malutong po to sobra guys. At syempre yung sinabawang isda, masarap po to ang sabaw. Masarap po higupin. Nagsimula na pala ako magsandok para makakain na kami. Gusto ko talaga yung buntot ng isda. At promise guys, masarap talaga ang sabaw nito. Kaya nilagyan ko po siya ng tanglad. Kain na po tayo. Ito yung ulam namin. Masarap po to higupin habang mainit pa. Ito pala yung kanin ko. Habang naghihintay pa po yung mga anak ko sa sinasaing ko. Mauna na lang ako kumain kaysa kanila. Kami ni BBGR. Kasi nagugutom na din si BBGR. Pwede na din tong kanin sa mahal ng bigas ngayon. Pwede na din tong totong lalagyan mo lang ng sabaw. Ayun, sarap na sarap si BBGR sa niloloto ko.